man ilan sa pinakasikat na personalidad ngayon sa Pilipinas, pihadong kabilang dyan sina President Rodrigo Duterte at PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Di gaya ng mga tradisyonal na politiko, mas malapit ang dalawa sa puso ng maraming mga Pilipino. Dagdag pa rito, lagi rin silang pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Kumari kuman ito. Damat Maria. Dito, binansagan pa ng ilan na most popular president si Pangulong Digong. Samantalang si Chief PNP Bato de la Rosa, ginawan pa ng mascot na hawig sa kanya. Pero bakit nga ba malapit sa puso ng masa ang dalawang leader na ito ng bansa? Bakit nga ba mas popular sila kumpara sa ibang opisyal ng gobyerno? Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga. Alright. Yan. Yeah. Okay. Che, I'm Yes. sure fascinated lahat kasi na 91% ang survey rating ng ating Pangulo at syempre ang ating PNP Director General. Mukhang mataas na rin ang survey ratings niya dahil nung siya ay nag-guest dito sa Get It Straight with Kuya Daniel Razon, talagang overflowing ang Daniels nung araw na yon. So, anong rason kung bakit ganito ang reaction ng mga tao dito? Kung maalala mo, nung ilang beses na ako nagiging guest dito. Yeah. Ang normal na hanapin talaga, kung naalala mo yung acronym ko, HACK. Yes. Honesty, authenticity, charm, knowledge. Hack. Diba? Para din lang makalimutan. So, yung body language nila, tsaka yung pinapakita nila sa mga tao, normally, your body language is more than 50%. So, nakikita ng tao yun. Plus, wala kang makikitang pagkukunwari, wala kang makikitang hindi ordinaryo. Plus, ang pinaka-importante na nakikita ko kaya mataas yung rating niya is ordinaryong tao ang dating niya, kahit presidente na siya. And, ang pinakamalaking ebidensya nun, di ba? Kanina lang pinapakita yung video. Obvious na yung hindi siya nagbago. Kasi, tingin mo sa kanya, ordinaryong tao lang. Ordinaryo siya na ayaw rin magsuot ng masikip. Ayaw magsuot ng formal. Hindi ba nagkaroon ngayon ng tinatawag natin ng maong Tagalog? Yes. Paano nga? Kasi yung maong Tagalog, ang tingin niya, yung formal na gano'n, hindi siya yun eh. Ni ayaw nga niya isuot. Ayaw nga niya tumira sa Malacanang. May bago nga semi-formal formal, semi. Yung semi yung sa baba. Semi sa Formal baba. yung taas. Hindi, pero ang isa sa mga hindi ba masabi natin yung image niya na matigas, Yes. na punisher, na talagang nagmumura. Yes, Hindi yan nagko-cause ng fear para matakot yung mga tao na lumapit sa kanya? Hindi, kasi yung nakikita mo sa kanto ng mga tao, yun nga yung sinabi mo, mumura, nagjo-joke. Tapos yung language niya, hindi siya nagkukunwari nag-i-English, talagang nagbibisaya, talagang nagtatagalog. Pagkatapos tinuturo lang niya yung mga tao, and then all of a sudden, kahit may formal siyang speech, ayaw niya yung formal, gusto niya todo-todo agad. So, ang tingin sa kanya ng tao, ayaw niya nga yung magpanggap. Naiinis siya sa pagpapanggap niya. Ilang beses na pinakita yun eh. Kahit si Bato, kaya nga sila nagkakatugma at nagkakaintindihan. Pareho silang ganun. Pero si Bato, ang unang dating sa akin, komikero Dahil yung acceptance speech niya nung PNP, nag-joke na kaagad No?
At hindi ko nga alam kung ito ay nakatulong sa imahe ni Bato. Dahil, syempre, ang pagtingin sa mga pulis, no? Seryoso. Seryoso. No? Seryoso sila, maraming problema ang hinaharap at minsan binabatikos ng mga tao dahil wala naman mga krimen na binibigyan ng solusyon. Pero merong mystique na dinala si Bato sa ating lipunan. Well, pinakamalaking suporta niya isang presidente. Ang presidente, hindi siya pinupulaan because ginagawa niya talaga yung pinag-usapan nila. Noon pa naman sila, di ba? Matagal na yung relasyon nila eh. So, ang nakikita ng tao, itong 2 taong ito, ang pinakamataas na namumuno sa atin, namumuno sa pulis, na pinagtatanggol tayo, pinagsasanggalan ng katahimikan at ang kaligtasan ng taong bayan. Ang presidente, siya ay nangangalaga sa atin lahat. At pag nakita mo yung tao, precisely, na walang ere, wala siyang pakialam na nagmumura, wala siyang pakialam na nakikita siya na ang forma niya hindi kanais-nais pagdating sa international community. Maraming bumabatikos. Pero, kung totoo na hindi nagiging responsive ang tao sa kanya, bakit 91%? Maraming babatikos lalo na yung may mga forum. Siyempre, media, di ba? Gagawa siya ng column. Hindi ganyan kataas siya. Walang kwenta yan. Dapat isipin niya ganito. Tapos meron kang mga tao sa radyo, sa TV. Hindi, walang kwenta yan. Kasi ganito yan. Pag magre-report yung mga newsmen, tinitira nila. Kasi nga, well, siguro, andyan na yung crab mentality natin mga Pilipino na gusto nila Hihilahin pababa. hihilahin pababa, precisely yung nakakataas. Tapos, sila, ngayon, kailangan magkaroon ng saysay. Yun yung lagi kong tawag na searching for relevance Kasi ang relevant ngayon ay yung presidente natin na ordinaryong taong bayan ang nagiging responsive because wala nga siyang ere. Kung ano yung tingin niyang kailangan ng tao, yun ang gagawin niya. Hindi rin siya nagpapanggap. Parang yung magulang na pag nakitang mali yung ginagawa mo, sampal ka agad o palo. Sa Amerika, hindi pwede yun, di ba? Kukulong ka nun pag sampalin mo yung anak mo. Dito sa Pilipinas, gulpihin mo yung anak mo yan, di ka pakikialaman. Doc, share dun sa mga characteristics na pinapakita ngayon ni President Duterte at saka ni PNP Chief De La Rosa, yung pagiging straightforward nila, no? Sa tingin niyo po ba nakakahatak ito dun sa kanilang popularity? At can you consider na sila na as of now yung pinaka-popular na presidente at saka PNP Chief ng bansa? Well, in terms of popularity, yung second part ng question mo, wala tayong magagawa. Kasi yung survey na nga mismo nagsabi. Unprecedented 91% approval rating. At as soon as gawin nila yon na 91% nga na nilabas nila, andyan na yung mga talangka, naglalabasan na. Hindi pwede yan. Kailangan ganito ka lang. Ganon. Kasi, number one, hindi nila makontrol Gusto nila makontrol Tapos, ang nakakatulong, first part ng question mo, nakakatulong yan kasi nga, hindi nga sila nagbabago Honesty, authenticity, charm, and knowledge. Alam nila yung ginagawa nila doon sa knowledge part. Ultimate resource na nga yan In fact, di ba kayo natuwa yung si Kitty, yung anak ni Duterte? Daddy, ano yung naniwa mo sa speech mo? Tatay niya yun. Kaya nga, di ba nakakatawa? Nag-SONA. Ang assignment ng anak niya, SONA. Sino ba bang ultimate resource person? Di presidente, nagkataon tatay niya. Yun yung charm din na nakakatulong. Ngayon, nakita natin yung attraction kay Bato at kay Pangulo. Yeah. Ano yung disadvantages kung meron man? Well, tingin ko naman, the disadvantage is really up to the person Kung paano siya magsispin, paano niya babaguhin, paano niya gagamitin yung popularity yun. Ang downside is, parang, normally, ang iisipin mong downside is, ang hirap i-maintain kasi nga ang taas. Yes. Pero, because nga, wala silang hindi sila nagkukunwari, wala silang pakialam. And yun ang pinaka-endearing na quality nila. Wala silang pakialam na nakikita sila na kay Kengkoy. Kasi ganun sila talaga. Ganun din sila ever since. Kaya, pag may nagsasabing, ay, kahiya-hiya naman yung mga yan. Sasabihin ng mga nakakakilala sa kanila na talaga nakakakilala. Kasi, sila ang may alam. Sasabihin, hindi nyo naman kilala ba't kayo nakikialam? Tapos sasabihin naman ng iba, hindi na lang sila sa inyo sa amin na rin sila Ang sagot naman doon is, hindi na namin problema yun. Basta sila, honest, authentic, charming, and knowledgeable. Lahat nandun na. Wala ka nang hahanapin. So, batikusin mo man,
Yung nakakakilala, parang tayo rin. Oo. Di ba? Kayo, nasa media. Siyempre, maraming bashers, haters dyan. Lalo na social media. Kahit pa paano mo tirahin yan, yung mga fans nila, yung mga followers, yung 16 million followers ng presidente na nagbumoto sa kanya kaya siya ngayon nanalo, hindi mo matitinag yun. Sa katibayan yan is, ayaw na nga nila makinig sa media ngayon. Ang gusto nila, kami na lang. Yeah. Wala na ko yung pakialam Oo. sa inyo kasi ang tingin naman nila sa media, bayaran lahat yan eh. Hindi sila honest, hindi sila authentic. Paano kami magkakaroon ng... Tiwala. Paano kami malalapit sa kanila? Eh, di naman sila charming sa amin kasi tinitira nila yung kaibigan namin tsaka yung gusto namin. And knowledge, sino ba kayo? Eh, ang knowledge ay manggagaling sa mismong taong gumagawa nung knowledge na i-consume namin as media consumers. So, kung magugulat kayo, si Mocha Yuson, ang image niya ganito. Pero mas pinagkakatiwalaan si Mocha Yuson na sexy dancer, na dating singer. Pero she's very intelligent. She supported Digong from the start. Mas paniniwalaan nila si Mocha kaysa any of the other media practitioners. That's precisely the point. Anyway, of course, itong mistake ni Bato at ni President Duterte, syempre, ito'y pag-uusapan ng mga marketing people for sure. Forever and ever. Dahil iba yung 6 dating at years. minahal. No, yun ang importante dito. So, I'm sure ikaw parati dito at i-analyze pa rin natin si Digong at si Bato. Ay, At maraming salamat sa pagbisita mo ulit. Che, magkikita tayo mamaya. Thank you, Thank you, Doc She.